Ako si Haris Sultan. Sa mga pananaw ko, baka isipin ninyong isa akong baliw na taga-suporta ni Trump. At may katotohanan din. Mas pro-Trump talaga ako kaysa anti-Trump. Pero hindi ibig sabihin nito na bulag akong tagasunod ni Trump. Hindi ibig sabihin na sinasang-ayunan ko lahat ng sinasabi o ginagawa niya. Halimbawa na lang, kahit anong gawin ko, hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya kayang manindigan laban kay Putin. Hindi ko lang talaga maintindihan yon. Dapat niyang gawin yon. Pero gets ko rin kung bakit hindi niya ginagawa dahil may ideya ako sa kanya. Hindi ko sinasabing alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pero sa tingin ko, hindi naman ganoon kahirap intindihin kung sino siya, gaya ng sinasabi ng iba. Sobrang tagahanga ako ng Estados Unidos. Sige, naniniwala ako na ang eksperimento ng Estados Unidos ay ang pinakadakilang eksperimento sa pamahalaan. Walang ibang bansa ang kasing husay ng pagkakadisenyo ng Amerika. Maaaring ginaya ito ng Canada at Australia, ngunit hindi namin ginawa sa iba't ibang dahilan. Dahil sa heograpiya, hindi namin kayang suportahan ang malaking populasyon, kaya pinili namin ang mataas na kalidad ng buhay kahit kakaunti kami. Ang Amerika ang naging pinaka-popular na destinasyon noong ika-18 at ika-19 na siglo, kaya nakahikayat ito ng maraming imigrante. Samantalang ang Australia at Canada ay hindi ganoon. Malamig sa Canada, masyadong malayo ang Australia at iba pa. Pero sa kabila nito, naging maayos naman ang kalagayan ng mga bansang Anglo para sa isa't isa. Ngunit ang Amerika ay talagang kakaiba. Ito ang aking naunawaan base sa aking limitadong pagkaunawa sa Amerika. Ang Amerika ay isang amoral na bansa, hindi immoral. Isang amoral na bansa. Mayroon itong mga pinapahalagahan, mayroon itong mga prinsipyo, pero sa pinakaugat, ang Amerika ay isang amoral na bansa. Ano ang ibig kong sabihin doon? Pinapahalagahan ng Amerika ang epesyente, paglago, sariling interes at kaligtasan. Di tulad ng United Kingdom na inuuna ang moralidad. May moralidad sila tungkol sa imperialismo. Noong una, ang United Kingdom ngayon naman, ang makabagong United Kingdom ay may guilt sa kolonyalismo. Ganoon din sa Alemanya at Pransya. Habang ang Rusya ay laging may hinanakit na hindi nabibigyan ng tamang pwesto sa pandaigdigang kapangyarihan. Lagi raw sinusubukan ng kanluran sa kupin ng Rusya, gaya ni na Napoleon at Nazi ayon sa kasaysayan. Ang China ay nagbigay rin ng moralidad sa sarili nito gamit ang komunistang doktrina. Pero kapag tiningnan mo ang Estados Unidos, likas itong malaya. Lagi nitong uunahin ang pagiging epesyente, ang produktibidad, at ang kaligtasan nito. Isa itong makina para sa pag-unlad, at hindi ito kailanman mapipigilan ng kahit ano. Sinisisi ng kaliwa ng Amerika ang bansa dahil sa nakaraan nitong may kinalaman sa pagkaalipin. Pero sa tingin ko, makakabangon ng Amerika mula dyan. At ito ang dahilan kung bakit naniniwala akong magagawa ito ng Amerika. At ito rin ang dahilan kung bakit sa tingin ko, hindi matatalo ng China ang Amerika. Dahil malayang bansa ang Amerika, mataas ang produktibidad at tuloy-tuloy ang pag-unlad kahit kaunting pakikialam ng gobyerno. Kaya tagahanga ako ng Amerika. Kakaiba talaga ang Amerika sa disenyo. Akala ng marami, imperial na kapangyarihan ito, pero hindi nila lubos na uunawaan ng lahat. May sarili lang silang mga hindi patas na hinaing, matataas na ideal, at sariling moralistang paniniwala na siyang ginagamit nilang lente sa pagtingin sa Amerika. Noong dekada 90, Amerika ang pinakamalaking ekonomiya, pero hindi sila nagtatayo ng hukbo o navy para manakop. Wala silang pakialam, yun ang punto ko. Pinapahalagahan ng Amerika ang kasaganaan, epesyente, at paglago, habang pinagmamasdan ito ng Alemanya, United Kingdom at Pransya noong ika-19 na siglo. Umaasa silang babagsak ang demokrasya ng Amerika, pero hindi ito nangyari. Halos bumagsak ito noong digmaang sibil, pero mabilis din nakabawi ang Amerika pagkatapos. Tinawag itong Gilded Age kung kailan ang Amerika noong 1870 ay pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit hindi pa rin ito ganap na nauunawaan ng Europa. Wala silang respeto sa Amerika, kahit na na-appreciate nila ang paglago ng industriya nito. Para sa kanila, ang pagdomina sa mundo ay may kinalaman sa malalaking militar, pagsakop, at kolonyalismo. Walang pakialam ang Amerika, wala itong interes na dominahin ang mundo. Kahit na naririnig natin ang tungkol sa Monroe Doctrine na ilalayo natin ang mga kapangyarihang Europeo sa United States, pero wala itong ideya na sumakop o lumikha ng mga kolonya. Oo, ang Pilipinas ay isang eksepsyon, at may iba pang mga dahilan para doon. Kaya naman ang Amerika gumawa ng malaking hukbo, pero hindi nila ginawa. Nadamay ang Amerika sa unang digmaang pandaigdig, tapos binuwag at binawasan ulit ang hukbong dagat at militar nito. Madali ring sabihin ng Amerika na, sige, alam mo ba, kaya ko suportahan ang mga base sa mundo. Pero hindi ito ginawa ng Amerika, at nadamay pa sila sa ikalawang digmaang pandaigdig na ayaw naman nila. Alam nating isolationist ang Amerika noon, at ayaw sumali sa ikalawang digmaang pandaigdig, hanggang sa sinalakay ng Hapon ang Pearl Harbor, at nagdeklara ng digmaan si Hitler.
Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, humina ang ibang demokratikong puwersa tulad ng United Kingdom at Pransya. Hindi pa ganoon kalaki ang China noon. Ang Unyong Soviet ay malinaw na kabaligtaran ng malayang mundo. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, kinailangang manatili ang Estados Unidos sa Europa bilang pulis at tagapangalaga ng malayang mundo. Wala talagang ibang opsyon ang Amerika. Ito ang dahilan kung bakit ko tinawag ang Amerika na aksidenteng superpower. Kung umuwi lang sila at iniwan ang Europa, baka nagkaroon pa ng ikatlong digmaang pandaigdig. Mabilis lang, patuloy sanang sumugod ang Unyong Sobyet at baka nasakop na nila ang kanlurang Alemanya at Pransya, sino ang nakakaalam. Kaya, kasabay ng lakas militar ay may mga pribilehiyo. Ang United States ang nagtakda ng mga patakaran ng mundo at, sa tingin ko, nakabuo sila ng maayos na kaayusan. Madalas kong sabihin, madali sanang nasakop ng Estados Unidos ang kanlurang Alemanya, Pransya o Inglaterra. Sabi ni Trump sa huling talumpati niya, ibinalik nila ang Greenland sa Denmark, bansang nasakop ng Alemanya. Sa palagay ko, tama ang naging desisyon na yon dahil para sa akin, ang Amerika ay isang mabait na kapangyarihan. Hindi ito imperial na kapangyarihan, hindi ito sumasakop ng mga bansa. Hindi pa ito naganap noon, hindi pa ito ginawa ng Amerika. Hindi madaling isuko ng mga bansa ang mahalagang teritoryo tulad ng Greenland para sa seguridad ng Amerika. Ipinapakita lang niyan ang mabuting ugali ng Estados Unidos. Kaya ganyan ang Amerika sa madaling salita. Ito ang pagkakaintindi ko sa Amerika, kaya mahal ko ang Amerika. Sa tingin ko kung wala ang Amerika, magiging napakadilim ng mundo. Ang mga bansa tulad ng Australia, napakalayo namin sa ibang bahagi ng malayang mundo. Mahirap naming mapanatili ang aming pamumuhay kung walang suporta ng Amerika. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagtatag ang Amerika ng kaayusang nakabatay sa patakaran. Hindi lang Amerika ang nakikinabang dito. Nagkaroon ito ng espesyal na akses sa mga base militar sa iba't ibang bansa para ipakita ang kapangyarihan at protektahan ang mga interes nito. At ang iba pang mga bansang may katamtamang kapangyarihan tulad ng Alemanya, Pransya o Canada, sila ay kailangang pumangalawa lamang. At sila rin ay labis na nakinabang mula sa mga bukas na ruta sa dagat, kaayusang pandaigdig na pinamumunuan ng Amerika, malayang kalakalan, at iba pa. Nakikinabang din ang mga bansang ito sa kaayusang pandaigdig na pinamumunuan ng Amerika. Ito ay simbiotikong relasyon na kapakipakinabang sa lahat. Maliban sa mga bansang ideolohikal na tutol sa atin, tulad ng Unyong Sobyet, Russia, Iran, at North Korea. Hindi magagawa ng Amerika ipakita ang kapangyarihan sa Iraq o Iran nang wala ang suporta ng kaalyado nito. Kaya, gaya ng sinabi ko, mahalagang maintindihan na, oo, malaki ang gastos ng Amerika, pero sila rin ang pinakanakinabang, pati lahat. Pero gaya ng ibang sistema, may mga bitak din. Lahat ng sumunod na presidente matapos kay Harry Truman ay nagpapanatili ng kaayusan ng mundo, hanggang kay Pangulong Trump na nagsabing, sandali lang, may mga bagay na di na makatuwiran ngayon. Madalas kong sinasabi na si Pangulong Trump ay hindi ideolohista at hindi ito insulto. Maaari pa nga itong maging bentahe sa'yo. Maraming Amerikano ang bumoto sa kanya, ayon kay Trump, dahil sa sentido komun ng kanyang mga patakaran. Ano ang ibig kong sabihin? Kapag nakita mong milyon-milyon ang dumarating mula sa ibang kultura at sinisira ang lipunan ng Amerika na dahilan ng pagiging dakila nito, umatras ka muna at isipin, ano bang nangyayari? Hindi natin kailangan sila. Hindi rasista ang sabihing ito ay isyong pangkultura, pero si Trump lang ang may ganitong pahayag at marami ang nakaka-relate dahil sentido komun ito. Ang sentido komun ay hindi komplikado. Ang sentido komun ay tumitingin sa agarang problema at nagbibigay ng agarang solusyon. Hindi na nito kailangang tingnan ang maraming detalye ngayon. Tulad ng sinabi ko dati, si Trump ay hindi isang ideolohista at hindi ko ibig sabihin yon bilang insulto. Si Trump ang presidente ng sentido komun na hindi ko rin naman ibig sabihin bilang papuri. Oh, ang sentido komun ay pwedeng magbigay ng mabilis na solusyon, gaya ng malawakang deportasyon. Hindi maintindihan ng mga kaliwa ang mundo dahil may sarili silang pananaw. Para sa kanila, pantay-pantay ang lahat at hindi mahalaga ang kultura. Pwede tayong magpasok ng tao at umasang sa duto kwa henerasyon, mag-i-integrate at aakma sila. Pasensya na, pero ayokong mangyari sa anak kong babae na ma-rape o masaksak ng isang tao mula sa kulturang ikatlong mundo. Umaasa siyang mag-i-integrate ang mga apo niya balang araw. Pasensya na, di ko isusugal yon kaya gagamitin ko common sense ni Trump. Pero, tulad ng sabi ko, hindi lang ito papuri dahil kailangan din ng matibay na ideolohikal na pag-unawa. Pagdating sa mga pandaigdigang usapin, maaaring gumana ang common sense ni Trump sa issue ng imigrasyon, pero hindi ito gumagana pagdating sa pakikitungo sa mga kaalyado mo. Gaya ng sabi ko, malaking lakas para sa Estados Unidos ang pagkakaroon ng malalakas na kaalyado sa Europa, Canada, at Australia. Wala nito ang China.
Sino ba ang kaalyado ng China? Pakistan, North Korea, Iran, Russia, yun lang. Mahina sila sa diplomasya. Estados Unidos lang ang may moral na lakas na wala sa iba. Baka sabihin ng common sense mo na kailangan natin ng Greenland. Kasi, alam mo na, napakahalaga nito para sa pambansang seguridad ng Amerika. Sang-ayon ako. Pero kung mawawala o lalayo ang Europa, ang mga tapat mong kaibigan, hindi na sulit yon. Kailangan mo ng ideolohikal na pag-unawa dito. Bakit kailangan ng Europa? Una, ito ang pinakamalaking export market mo. Europa ay may 450 milyong tao at 70% ng purchasing power ng Amerika. Kaya napakayaman ng kontinente. Maraming produkto ang pwedeng i-export dito. Para sa akin, okay lang magbanta ng taripa, pero mali ang banta ng militar. Pwedeng mawala ang mga base militar mo sa Europa. Alam kong hindi pa ngayon dahil takot pa ang Europa sa Russia, pero pinapalakas na nila ang kanilang militar. Anong gagawin mo kung sabihan kang, "Pasensya Amerika, bumalik ka sa kanlurang hemisphere? Magkakaroon kami ng sariling lakas militar. Bakit ka gagawa ulit ng kalabang militar?" Kailangan mo ng ideolohikal na paliwanag dyan. Pangatlo, bakit mahalaga ang Greenland? Importante ito sa pambansang seguridad mo. Kaya ng Amerika kunin o gawin ng kahit ano. Sa Greenland, pwede mong ilagay ang maraming base militar at kunin ang lahat ng likas na yaman nang walang tutol mula sa mga Europeo o Danes, maliban sa ilang taga-Greenland, pero di naman iniintindi ng Amerika ang opinyon nila. Kahit meron, hindi ko iniisip na ganoon si Trump. Walang saysay maglayo ng loob. Sinabi ko lang na si Trump ay may common sense. Hindi ibig sabihin laging papuri iyon. Minsan hindi. At si Trump ay hindi ideolog. Hindi ito insulto. Kasi kailangan din minsan ng common sense. Hindi kailangang maging dogmatiko sa ideolohiya, gaya ng kaliwa. Kaya natutuwa ako na napigilan si Trump sa military intervention dahil nagpapahiwatig siya noon sa mga Europeo na lahat ng opsyon ay bukas. Hindi mo pwedeng sabihing natatawa ang China at Rusya. Kilala ko ang mga anti-kanluran na gustong masira ang mga alyansa ng kanluran. Nagsasaya sila at sinasabi, "Ganito ang Amerika." Sabi ko, "Sandali, walang digmaan." O isa pa palang punto na gusto kong sabihin. Si Trump ay hindi isang ideologo, hindi niya naiintindihan ang kahalagahan ng mga demokrasya. Hindi sila nagdidigmaan sa isa't isa. Naiintindihan mo ba yon? Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit naniniwala akong ang kanluraning sibilisasyon ang pinakadakila sa lahat. Hindi kinailangang matakot ang Switzerland sa Estados Unidos hanggang kamakailan lang nang banggitin ni Trump ang interbensyong militar. Pero bago si Trump, wala ni isang bansang Europeo ang makakaisip kahit sa kanilang pinakamalawak na imahinasyon na ang Estados Unidos, isang mabait na kapangyarihan, ang kapangyarihang pinaniniwalaan nilang para sa kabutihan. May maliliit na hindi pagkakaunawaan, pero naaayos palagi sa hapagkainan. Yan ang kapangyarihan at nagpapakita ng pagiging sibilisado ng kanluraning sibilisasyon. Palaging nakikipagdigmaan ang mga diktador. Nakikipagdigmaan ang mga diktador laban sa mga demokrasya. Nakikipagdigmaan din ang mga diktador sa isa't isa. Pero ang mga demokrasya, hindi kailanman nagdidigmaan laban sa isa't isa. Nakakabighani talaga yan. At espesyal sa kaayusan ng mundong ginawa ng Amerika. Magandang papuri ito. May dumating na tao, si Trump, at sinira o sinubukang sirain ang kaayusan ng mundo. Sa tingin ko, hindi siya nagtagumpay dahil may mga nagpapaalala sa kanya. Hindi ako masyadong kritikal kay Trump dahil, gaya ng sinabi ko, si Trump ay isang taong may common sense. Tinitingnan niya ang mga bagay sa pinakapangunahing antas. Gumagana ba ito para sa atin? Hindi ba ito gumagana para sa atin? Kung ganon, bakit natin ginagawa ito? Ayusin natin ito. Hindi pwedeng puro kuha, kailangan mo ring magbigay dahil may kapalit ang natatanggap mo. Yun ay pagpapakita ng lakas militar, politika, at diplomasya sa buong mundo. Tanging Amerika lang ang may presensya sa bawat bansa, at magtatayo pa sila ng embahada sa Togo kahit anong dahilan. Nasa lahat ng dako ang Amerika, at sa huli, nakakatulong ito sa interes ng mga mamamayang Amerikano, totoo yon. Alam ko maraming nag-iisip na ayaw nating maging pulis ng mundo, pero pasensya na. Malaki ang tulong nito sa Amerika, dahil kung bumagsak ang kaayusan ng mundo, babalik tayo sa panahon ng mga dakilang kapangyarihan. Bago, 1945. Maaari mo bang tiyakin na hindi magsisimulang sakupin o lupigin ng Russia o China ang ibang mga bansa? Maaari mo bang tiyakin yan? Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na kung wala ang kapangyarihan ng Amerika, magiging napakadilim ng mundo, sabi ni Trump. Na ganyan din naman talaga ang mundo. Sa tingin ko, napapahaba na ang sinasabi ko, pero siguro nakuha mo na ang punto ko. Masaya ako na ang mga demokrasya ay hindi nagdidigmaan at dapat natin itong panatilihin. Higit pa ito sa nasyonalismo. O mahalaga sa akin ang nasyonalismo. Pero may magkapareho rin tayong mga halaga at interes. Hindi ba kamangha-mangha na kahit galing ka sa United Kingdom, Canada, Australia, Pransya, Alemanya,
O Amerika, sa kabila ng ating maraming pagkakaiba sa pananalapi, palagi tayong may magkakaparehong layunin, palagi tayong may magkakaparehong interes. Yan ang mahalagang punto. Tinitiyak nitong hindi nagdidigmaan ang mga demokrasya. Hindi aatakehin ng Amerika ang United Kingdom dahil nanalo ang British Petroleum ng kontrata sa Indian Ocean. Hindi mangyayari yon. Kung may bansang ideolohikal na kabaligtaran, posibleng makipagdigma ang Amerika. Ayos lang sa akin. Gaya ng sa Venezuela, diktadura yon. Wala akong pakialam. Bombahin sila, alisin si Maduro, at kung di rin sumunod ang susunod, tanggalin din. Pero hindi natin pwedeng gawin yon sa Switzerland dahil kapwa demokrasya natin sila. Meron tayong magkakaparehong layunin at interes. Yan ang pagkakaibang hindi naiintindihan ng mga tao.